Sir, Game. you had your meeting with DMW. May mga crisis plans na po ba na napag-usapan for our kababayan, so OFW man o mga turista sa Middle East po? That is correct. Yesterday, I talked to DMW kay Secretary Hans Kadak, tapos kay Atty. Kaunan ng OWA, and maging sa DFA, maging sa ating military. All of them are all set and ready in case na mag-escalate yung tension doon sa Middle East. Ito yung pinaka-latest, as of 9 a.m. today, tumawag ulit ako sa DMW kasi constant monitoring ang ginagawa ng office ko. Nasa alert level 4 ang Iran, Syria, Iraq. Ni-raise natin sa alert level 4. What does alert level 4 means? Ibig sabihin, dapat meron na tong mandatory evacuation. So, I've learned na nasa Malacanang ngayon ang DMW, DFA, OWA at pinag-uusapan kung paano ma-repatriate itong mga kababayan natin na nasa sabing mga lugar. And then alert level 3 ay yung sa Lebanon. So what does it mean? Ibig sabihin voluntary. So doon sa mga gustong magpa-repatriate, then all they need to do is contact our embassy or our DMW at meron naman tayong hotline. Nasa yung hotline number natin? It's 1348. That's the hotline for everybody. Whether ikaw ay OFW o hindi, naipit ka doon sa sabi mo lugar, you can always contact that number. +63 1348. Okay. And then sa Israel is alert level 2. So ibig sabihin, ito ay parang restricted ka dapat sa iyong workplace o kung saan ka man naroon. And then sa alert level 1 is Jordan. So alert level 1 means warning lang, ingat ka dyan at kapag may problema, just contact us. And then walang alert levels, Kuwait, Oman, Bahrain, and Qatar, and UAE. And as we all know naman, merong casualty na unfortunately, nakakalungkot, si Mary Ann Velasquez de Vera, isang caregiver sa Basista, Pangasinan. And kasama ata yung kanyang amo, they weren't able to make it on time sa shelter. Anyway, my office have already contacted the relatives of Miss Mary Ann para magbigay ko anumang tulong nararapat. But I know for a fact yung DMW at OWA ay kumontak na rin kung anumang klaseng ayuda ang narapat ibigay dito sa mga kamag-anak or even sa labi ni Mary Ann kung paano maibalik sa Pilipinas. As we speak, may mandatory evacuation na pong gagawin doon sa alert level 4 countries? Yan yung pinag-uusapan pa rin sa Malacanang, and I don't know kung ano maging resulta ng kung what will be the result doon sa meeting ng mga taga DMW, DFA, OWA, and other concerned agencies para doon sa mandatory evacuation. Pero alert level 4, that means talagang evacuation talaga. Mandatory. Ayan ay Iran, Syria, and Iraq. Sir, Saan yung mga numbers of OFWs natin? Do we have... I'm sorry, go ahead. Ito lang para sa kalaman ng lahat. Sa Israel, we have 31,000 OFWs. Sa Iran, 800. Sa Saudi Arabia, 813,000. UAE, 975,000. Qatar, 250,000. Bahrain, 56,000. Oman, 49,000. Kuwait, 211,000. Jordan, 41,600. Iraq, 1,600. Lebanon, 14,000. Syria, 700. So, all in all, umabot sa 2,433,700 ang mga OFWs natin sa Middle East. These are documented OFWs. Yan yung kailangan pa ma-find out ng ating mga kinaukulan. Pero ito kasi documented to, ibig sabihin sila ay dumaan sa proseso at nakaregister sa OWA, so monitored sila. Yung mga undocumented, yun yung mga nakakatakot, yan yung isang concern ko rin na kailangan mag-reach out yung ating mga taga-DMW, especially MWO, mga offices natin, para alamin kung sino yung mga undocumented. Whether they're undocumented or not, they should
be given the necessary help from our government. Maging yung mga turista. Not only yung mga OFWs, dapat pati mga turista natin na naipit doon, kailangan din pagtuunan ng pansin nating gobyerno. Sir, sabi niyo mag-uusap din kayo sa military, sir? Tama ba? Yes. Oh, why, sir? Ano pong napag-usapan doon? Sa military, in terms of transport, tinanong ko, sabi ko, in case, kasi may mga airspace na open pa rin, na pwede naman puntahan para sa evacuation natin mga OFWs. Ang sabi ng military, sila daw ay naka-standby, always ready in case mag-request ang DMW, DFA ng transportation, C-130, para sa evacuation plan. And kung kinakailangan, siyempre pag humupa na yung tensyon, kasi kung sarado pang airspace, siyempre di makapunta yung C-130 ng ating military. Pag humupa na yun, pwede nila offer yung C-130 nila, pati yung Navy ships natin sa kung saan man lugar ang kakailanganin, evacuation of OFWs. Of course, may coordination sa mga bansa na kung saan pupunta yung seacraft and aircraft ng ating military. Sir, so isa pa. Ano yung nakikita yung implication dito sa Pilipinas naman, sir? Locally, basic malamang may pag-spike ng crudo. Thank you sir. very much for that question. Kasi I'm not only concerned sa ating mga OFWs, concerned din ako yung pagtaas ng langis. Pag tumaas yan, maapektuhan yung transport group natin. So dapat nakaready yung ating gobyerno pagdating sa subsidy, all subsidy sa ating mga fisher folks, sa ating mga transport group, sa mga tricycle driver, jeepney driver, maapektuhan yan, pati mga farmers natin. I've heard na wala raw atang budget na kalaan for fuel subsidies for this year. But when I talked during the last hearing to people sa DBM, and I was informed na meron pa raw ng natitira from the previous year, kasi 2025 yung tinanong ko, yun siguro ang gagamitin. So, yan i-monitor ko rin kasi ako rin yung chairman sa public services. So, concerned din ako sa ating mga kababayan dito na maapektuhan. Again, yung transport group natin and fisher folks, maging mga farmers. Pabriefing niyo po ba kay Secretary Kering kung gagawin ng DOT? Kasi parang sinarado na rin yung isang street dun sa sira na dinadaanan ng mga oil products. That is my plan. As a matter of fact, maybe this afternoon, I'll give her a call. Tingnan ko kung anong status at ng plano ng ating gobyerno in case na tumaas talaga yung presyo ng langis na lubos maapektuhan yung ating transport group. Sir, sabi po ni Senator Win Gatchalian na gusto niya na baguhin, di ba po parang $80 per barrel, doon pa lang tayo maglalabas ng subsidy. Gusto Yes. raw niya na percentage increase, bali baguhin yung formula. Would you support it po? Very much. Kasi nabanggit ko na nga yan nung previous hearing, sabi ko bakit hintayin pa natin na umabot ng $80 per barrel bago tayo kumilos, bigyan ng subsidy. Samantala yung mga gasoline station, konting taas lang ng langis sa abroad, agad-agad tinataas na agad nila yung presyo nila dyan sa mga gasoline stations. So tama. I agree with Senator Win. And yan naman talagang stand ko noong pa man. And sir, the subsidies will only be for the fisher folks and yung mga farmer. So, paano yung mga middle class and all the other Filipinos na maapektuhan din, sir, yung pagtaas ng presyo ng Siyempre, unahin natin yung mga maliliit nating kababayan, yung mga tricycle drivers, yung mga jeepney drivers, mga bus drivers, yung sa public services. Now, dun sa mga middle class, that is something that has to be studied, of course, by proper authorities. Kung kinakailangan bigyan sila, so be it, why not? Siyempre, isa rin sila sa mga apektuhan kasi itong mga middle class natin, nagtatrabaho din sila, kasama sila sa workforce. Now, kung hindi natin sila bigyan ng subsidy, baka ilan sa kanila hindi na makapagtrabaho, hindi na dahil hindi makapunta sa trabaho dahil masyado mahal ng langis. It's a possibility. Kayo rin, di ba? Kaya dapat mabigyan kayo ng subsidy rin. Why not? Mahalaga din kayo sa media dahil kapag wala yung media, paano pa malaman ng taong bayan kung ano nangyari sa mundo? Di ba? Sir, do you see this tension, I'm sorry. being extended for a long time? How will this affect us, sir, kung tumagal pa tong tension na ito? Well, that is something na dapat ngayon pa lamang pag-aralan ng ating pamahalaan. I leave it up to the executive. Ako naman, nasa legislative ako, although every now and then I do some monitoring.
dapat meron ng contingency plan, which binanggit naman kahapon sa akin ni Secretary Kakdak, meron na raw. So kapag humaba pa, tumagal itong tensyon na ito, dapat ngayon pa lamang meron ng plano yung ating gobyerno o game plan, so to speak, kung paano i-approach yung situation kapag naging tense na talaga. Sorry, dun sa meeting nyo sa DMW kahapon, yung mga pauuwiin for mandatory evacuation, may trabaho po bang naghihintay sa kanila dito? Or... Okay, sa ngayon, wala pa naman nung mag-usap kami kahapon ni Secretary Kakdak, wala pa yung mandatory evacuation nangyari. Pero ngayon, meron na dahil level 4, yung kanina nabanggit ko na lugar. Now, yung nag-antay na trabaho, that is something na hindi pa ako sure. However, what I'm sure about, and I can tell you all, na meron nag-iintay na ayuda doon sa mga mapapauwi, ma-repatriate kasi in distress sila pagka-uwi nila. So may matatanggap silang ayuda mula sa DMW at mula sa OWA. That is one thing for sure. And then also mabanggit ko rin, tumawag din ako sa mga airlines, Cebu Pacific, Philippine Airlines, Qatar Airways, Gulf Air, Etihad Airways, Emirates, Kuwait Airways. May mga cancellation sila sa mga flights nila. Cebu Pacific, 2 kinancel. Philippine Airlines, 10 canceled, 2 diverted. This is for today. Qatar Airways, 6 canceled, 1 diverted. Gulf Air, 5 canceled. Etihad Airways, 9 canceled. Emirates, 8 canceled. Kuwait Airways, 2 canceled. So, marami mga nagka-cancel. Dahil, sabi ko kanina, may mga lugar na talagang yung airspace nila ay sinara. Sir, this early, sir, your name's being floated sa possible candidate for president or vice president sa 2020. Ayoko sagutin yan dahil wala akong balak eh. Pag may balak ako, sasagutin ko yan. Kaso wala akong balak, hindi ko sagutin yan. That's as of today, Sen. As of today, as of the future. Final answer. Categorically. Bakit? Masaya ako dito sa Senado. Marami ako nagagawa. For me, happy ako rito. So, bakit ako pupunta sa isang bagay na magkakaroon pa ako ng sakit sa ulo? Pero sir, mas marami kang magagawa as president. Mas maraming pera, mas maraming power. Naku po. Dito mas marami ako nagagawa. Marami ako nakakausap na tao. Face to face, nakakausap ko sila. Nabibigyan ko solusyon yung kanilang problema. Pag ikaw ay nandun sa taas, damn if you do, damn if you don't. Kung gumawa ka ng tama, malikap, meron pa rin kukontra sa'yo na mali ka. Hindi ka gumawa, sabihin tamad ka at wala kang pakinabang, etc. So, wala kang pupuntahan doon eh. Samantalang dito sa Senate, low-key lang tayo at ginagawa lang natin trabaho natin at natutuwa naman ako dahil nakikita ko naman yung response ng mga natutulungan natin, nagpapasalamat. So, I'm happy. You have no plans at present and in the future, but are there groups already contacting you, conversing with you, encouraging you to run, sir? Yeah, of course. Pero I told them upfront, no. Anong offer sa inyo, sir, for president? Ang encourage kayo? No. Ko talaga. Yeah, may mga nagsasabi ng pwede ka dito, pwede ka dito. Sabi ko, I'm sorry, salamat sa tiwala, pero no. Flat no agad. Sir, re-election is... I don't think so. I don't think so. Sir, sa ngayon, re-election ang... Yes, yun lang target ko. Ma-re-elect lang ako. Happy na ako. Makapagtrabaho muli. Is VP Sara Tuloy-tuloy. among those who asked you to be VP for her for 2020? No. No. VP Sara did not ask you. Did not Never. offer you anything, sir. Never. What about President Marcos, sir? Never. Sure. I'm sure. More than sure. Yung mga nagsabi sa akin, yung nasa private sector yon. Yung kumbaga nagrekomenda lang, pero wala nagsabi na, uy, tumakbo ka, akong bahala sa iyo, tulungan kita, wala. Yun yung mga nakipag-usap sa akin, parang nagrecommend lang, parang suggest. What if? Yon. Tapos sinasabi ko, pasensya na, ayaw ko. Political parties, sir, wala. Basta't mga private individuals. Yun lang yun. Mga nakausap ko. Okay? Kahit pa magkaroon ng signature drive o ano. May big idea. Kasi marami kasi gumagawa ng... No, wala talaga akong balak. Like I said, I'm very happy dito sa Senado. Bakit pa ako pupunta sa isang sitwasyon
na hindi ko sure kung anong mangyayari doon. Baka mamaya hindi ko ma-meet yung expectations nila. Ayoko naman na pag-retire ko, uga-uga na ako, may sakit ako, nasa kulungan ako. I don't want that to happen to me. Gusto ko pag-retire ko, malakas pa rin ako, nakakapag-bakasyon-bakasyon, maalagaan ko mga apo ko, yung mga ganon. Tama, sir, 2028 you'll be up for re-election. Yes, up for election ako 2028. So that one you can say to us that you will Ah, be yeah, running for yeah, re-election. of course. Definitely. I will run for re-election. Yan, itaga nyo sa bato. I will run for re-election sa 2028. As senator. Yun. Sen, yun na lang po meron kayong suspicion na baka yung isang company na supposedly bumili ng prime water and from that. May update na kayo sir, regarding that. Yes, that's why we're gonna have another hearing para ipatawag yung mga dapat patawag para alamin natin kung talaga may kakayahan yung bumili ng prime water na magpatakbo ng maayos ng water supplies ng different cities, municipalities, local water districts natin. No. Pero na-check yun ba kung sino yung may-ari kumpanya na yun ang binabanggit niya nasa May mga haka, 100,000? may mga haka-haka, may company na, pero yung main owners, kung sino yung mga personalities behind that, may haka-haka, pero gusto ko may documented bago tayo magsalita, bago tayo magbigay ng definite answers kung who are these people. Sir, yung pong affidavit nung 18 na mga ex-Marines, meron po kasing resolution si Senator Amy na imbestigahan dito sa Senado. Would you be supportive of that? Or the other side na meron pong mga nagsasabi na bakit? Bakit natin gagawin dito? For me, honestly, I don't want to dignify yung mga tanong tungkol dun sa 18. Kasi I've monitored kay Ted Pailon ata to, na yung isang lawyer doon ng 18 Marines na inamin niya na meron siyang plinanta or pinasok or siningit lang doon na tao. Isang pagkakamali na agad yun. Tapos yung sabi ng military, hindi naman daw lahat ay members ng Philippine Marines at meron mga dishonorably discharged, etc. etc. So, ayokong pag-usapan. I don't want to dignify that kind of issue na lang. Ibang issue na lang pag-usapan natin. Sige, sir. Ngayon, I leave it up to dun sa mga gustong mag-imbestiga. Go ahead, imbestiga nyo. Pero ayoko makisawsaw. Sige sir, balik tayo dun sa presidential run. Oo, balik tayo dun sir. Sir, yung sagot niyo pong no at present and in the future, that also goes for Senator Erwin. Nagkakausap kayo about it? Well, Kasi for dalawa- Erwin, I cannot speak for my brother. That I cannot speak for him. Baka magalit sa akin. Tanong nyo na lang siya. Basta't ako, firm na ako dun sa stand ko na now and in the future, hindi ako tatakbo. Pero re-electionist ako, sure. Pero sir, saan po kayo tatakbo? Under admin or independent ba ulit? Independent pa rin ako. Yeah. Pero I will support doon sa nakita kong kandidato na katugma ng aking advokasya. So whether would that be admin or that opposition, depende kung katugma ng advocacy ko, sa nakikita ko na sincere talaga sila doon sa mga sinasabi nila at kaya nilang panindigan, then I will support that group or that candidate, whoever that is. So, sa ngayon sir, wala pa nakikitang ganun na kandidato. Well, may mga nagsasabi, hindi pa naman kumpleto. Sino pa nagde-declare? Si BP Sara, si Sen BP Sara lang? Si BP Sara. Well, ito yung masabi ko. Best of luck ang wish ko kay BP Sara at sa lahat ng mga nag-aspire na maging kandidato for the presidency sa 2028. All of them, whether that will be BP Sara, Senator Risa Ontiveros, John Vic Revulla, Leni Robredo, sino pa ba? Yung Chis Escudero. No. I mean, yung mga nababalita, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, yeah. Well, kaya nga, Mark Villar, wala. Now, kung sino man sa lahat sila na magde-declare, from my heart, my wish for them is best of luck. Sir, may ano na. May mga Ay. Kawawa naman yung Okay. Sir, may mga kandidato na or planong kumandidato for 2028 who are asking your support. I mean, sir, syempre yung base mo for supporters ang laki, di ba? So,
Ang laking bagay if makuha din nila na ma-endorse mo sila. May ganun na ba at this Yeah, point? meron ako mga kakilala na kinakausap ako na baka naman sa 2028 pwede tayo magtandem, pwede tayo magtulungan. Sabi ko, sure, why not? Pero pinipili ko, titingnan ko muna. O sige, pag dito, hindi. Oo lang ako. Tingnan ko. Pero hindi ako nagpa-promise. Pero meron ako mga nasabihan na I will help and support. Hindi sa pagka-presidente, hindi sa pagka-vice president. Yung tatakbo lang pag sa Senate, yan. Pero wala pang nag-approach na humingi ng endorsement nyo na tatakbo for president or VP, sir? Zero. Wala pa. Wala. Kahit endorsement lang, sir? Kahit na endorsement, nada. Wala. Okay? Thank you very much. Thank you.